Isang sect na tinatawag na Ling Xiao Pavilion ang mabilis na umangat dahil sa pamumuno ng kilalang gifted spirit pet master na si Fan Ling Xiao. Kasalukuyang B-class sect na sila pero may nakatakdang laban si Fan para naman sa promotion papuntang A-class sect. Misyon niya ay maging pinakamalakas na sect ang Ling Xiao Pavilion. Hindi naman makapaniwala ang mga leader ng ibang kilalang sect sa sobrang bilis ng pag-angat ng Ling Xiao Pavilion. Pero hindi na ito ipinagtaka pa ni Master Bai dahil alam niya kung gaano kagaling si Fan. Pagkapasok ni Fan sa arena ay pinalabas niya kagad ang kanyang spiritual pet na si Nian. Dahil dito ay naglabas na din ng spiritual pet ang kanyang kalaban na isa ding sect leader na si Master Hong. Pagkasimula ng kanilang laban ay nagpamalas sila kagad ng matitindi nilang atake. Dahil sa tindi ng kanilang labanan ay tuwang-tuwa ang lahat ng mga manunood. Patuloy silang nagpalitan ng matitinding atake at wala sa kanila ang may balak na sumuko na lang. Ilang sandali lang ay gumamit na si Master Hong ng isa sa pinakamakapangyarihan niyang teknik. Pero hindi na bahala dito si Fan dahil may nakatago din pala siyang teknik na pantapat dito. Hinigop lahat ni Nian ang mga atake ni Master Hong kaya parehas na nilang isinagawa ang panghuli nilang atake. Ngunit nagulat silang lahat nang biglang maging rot ng corpse si Nian. Hindi na ito nagawang makontrol pa ni Fan dahilan para lamunan siya nito. Pero hindi pa pala ito ang magiging katapusan niya dahil muli siyang mabubuhay katapos ng isang taon sa katawan ng ibang tao na aksidente namang nasawi. Ito ay dahil sa Forbidden Ancient Role na naipamana sa kanya ng kanyang mga ninuno. Pagkadilat niya ng kanyang mata ay nagtaka siya na buhay pa siya suot na ang ibang damit. Sinubukan niya kagad na palabasin si Nian ngunit wala na ito. Lumapit siya sa ilog para sana uminom at dito na siya nagulat dahil iba na ang kanyang mukha. Biglang dumating dito ang mga miyembro ng Bisect para hulihin siya. Ikinulong siya ng mga ito sa Bai Mansion at dito niya na inalala ang mga nangyari sa labanan nila ni Master Hong. Napapatanong siya sa kanyang sarili kung sino kaya ang nag-set up para iligpit siya at kung sino din ang may-ari ng bago niyang katawan. Sinubukan niyang mag-summon ng spiritual pet at napalabas niya si Teddy Dog at Vine Sprite. Ang problema ay parang walang kwenta ang mga skills ng mga ito. Biglang dumating ang isang bantay dahil nais umano siyang makita ni Miss Liensu. Nang makaharap niya si Miss Liensu ay tinawag siya nito sa pangalang Feng Mang. Dahil wala siyang ideya kung ano ang kanyang atraso ay sinubukan niya na lang na magkunwari. Ito ay para na din hindi nito mahalata na tinatanggal niya na ang tali sa kanyang kamay. Plano umano nito sa kanya ay ikulong siya sa mansyon ng habang buhay at parusahan hanggang sa kanyang kamatayan. Dito na siya dahan-dahan na lumabas ngunit bigla naman siyang inatake ni Lienzo gamit ang spiritual pet nito. Dahil dito ay pinalabas niya na din ang kanyang mga spiritual pet na siyang pinagtawanan lang ni Lienzo. Akala ni Lienzo ay sisiw lang sa kanya na iligpit ang mga ito ngunit nagulat na lang siya sa ipinamalas ni Teddy. Nang makakita na ng pagkakataon si Feng Mang ay pinaatake naman niya ang Vine Sprite. Hindi makapaniwala si Lienzo na nagagawa ni Feng Mang na kontrolin ang dalawang spiritual pet ng sabay. Nang magapos na ng Vine Sprite ang spiritual pet ni Lienzo ay dito na ginamit ni Teddy ang kanyang ultimate skill. Dahil dito ay nagalit lang ng sobra si Lienzo kaya nagseryoso na ito. Kagad na napuruhan ng mga spiritual pet ni Feng Mang pero matapos lang niyang pabalikan ng mga ito ay siya naman ang pinunterya ni Lienzo. Dito niya na nakita ang isang catfish at kagad niya itong naging spiritual pet. Muli siyang inatake ni Lienzo pero sinanggalang niya ito at katapos ay pinaatake niya ang catfish na pinangalanan din niyang Nian. Hinigop ni Nian ang spiritual pet ni Lienzo at matagumpay niya itong nagawa. Hindi makapaniwala si Lienzo sa kanyang nakita at habang tulala pa ito ay sinamantala naman ni Feng Mang ang pagkakataon na ito na tumakas. Sinubukan pa siyang habulin ng mga bantay pero bigo pa din ang mga ito. Kaya kinabukasan ng umaga ay galit na galit si Lienzo na hindi na ibalik si Feng Mang. Biglang dumating ang kanyang kuya na si Tanshu kaya kaagad siyang nagsumbong dito. Ngunit ang mas ikinagalit ni Tanshu ay ang pagkuha ni Feng Mang sa kanyang alagang catfish. Hindi siya nababahala na lalakas si Feng Mang dahil sa catfish dahil kilala na ang mga catfish na walang silbi. Pero alam niya na ibang usapan na kung si Fan mismo ang kokontrol dito dahil ito lang ang nakakalam paano papalakasin ng isang catfish. Plano ngayon ni Feng Mang ay balikan ng Ling Xiao Pavilion at alamin kung sino ang may gusto na ipaligpit siya. Dumaan muna siya sa Hao Yunlai Inn para kumuha ng speed type pet na siyang sasakyan niya sa kanyang paglalakbay. Dito niya na nalaman ang mga pinagdaanan ng sect sa loob lamang ng isang taon. Tinanggal na pala ng liga sa listahan ng kanilang sect at sa ngayon ay isa na lang parang organisasyon. Nang may madaanan siyang spiritual pet service ay pinaasikaso niya muna dito sila Teddy. Habang hinihintay niya ang mga ito ay bumili muna siya ng defense skill bubble. Buti na lang ay may natitira pang isa ngunit biglang may dumating na nagngangalang Zoo para agawan siya dito at triple umano ang ibabayad dito. Wala naman siyang balak na magpatalo lang dito kaya nagpalabas ito ng spiritual pet.
Pero bigla itong kumalma dahil kilala pala nito si Feng Mang. Dahil parang matalik na kaibigan ang turing nito sa kanya ay sinamantala niya ang pagkakataon na ito na magpalibre. Ang ipinagtataka lang nito ay kung bakit hindi umano siya umiinom. Nababahala siya na baka malasing siya kagad katulad ng dati ngunit matindi pala sa inuman si Feng Mang kaya hindi man lang siya tinablan ng alak. Matapos niyang kunin ang defense skill bubble ay pinakawalan niya na din ang bihag ni Zo na isang demi-human. Nahulog ito sa kanyang kabutihan kaya nagpa siya ito na sundan siya. Pagsapit ng hapon ay biglang may umataking mga miyembro ng Mega Rock Gang sa Lingxiao Pavilion. Nagawa ng mga ito na mailigpit ang mga spiritual pet ng ibang miyembro ng Lingxiao Pavilion. Pero nang si Duan na ang nakipaglaban ay hindi na nakaporma ang mga ito sa bilis at lakas ng kanyang spiritual pet na si Jaime. Ang problema ay nakaisip ng paraan ng mga ito para maisahan si Jaime. Sakto namang kakadating lang dito ni Feng Mang kaya nasaksihan niya ang nangyari kay Jaime. Nais ng Mega Rock Gang na paalisin na ang mga miyembro ng Lingxiao Pavilion para sila na ang manirahan dito. Bago pa nila mahawakan si Ling ay pinaatake na ni Feng Mang si Teddy. Natulala muna saglit si Ling dahil parang nakikita niya si Fan kay Feng Mang. Nilabanan ni Teddy ang Dragon Lizard at walang kahirap-hirap lang niya itong tinalo. Sa galit ng mga taga Mega Rock Gang ay pinalabas nila ang mga natitira nilang spiritual pet. Nagpahabol si Feng Mang sa mga ito dahil plano niya pala na ipalaman ng mga ito kay Nian. Sa takot ng mga kalaban na sila naman ang lamunan ni Nian ay napilitan sila na umalis na lang. Pagkalabas ni Ling ay kagad itong niyakap ni Feng Mang dahilan para magtaka din si Ling. Biglang naalala ni Feng Mang na hindi pa pala niya pwedeng sabihin dito na siya si Fan dahil baka isa sa malapit lang sa kanya ang may kagagawan sa nangyari sa dati niyang spiritual pet. Dahil dito ay sinabi niya na lang kay Ling na may kaibigan siya na kahawig dito. Pagkapasok nila ay kagad nilang nilapitan si Duan na nagluluksa. Nagpa siya si Duan na umalis na ng sect at kailangan nilang tanggapin na hindi na makakabangon pa ang Lingxiao Pavilion dahil wala na ang kanilang master. Kahit sinubukan pa itong pigilan nila Feng Mang at Ling ay hindi na ito nagpapigil pa. Pati ang iba ding miyembro lalo na ang mga namatayan ng kanilang mga spiritual pet ay nagpa siya din na umalis na. Nanlumo na lang si Feng Mang na hindi man lang siya nabigyan ng oras para maibalik sa dati ang Lingxiao Pavilion. Sa pag-alis ng karamihan sa mga miyembro ay tanging sila Ling, Cheng at Yue na lang ang natira. Dahil dito ay napagpasyahan nila na si Ling na lang ang italagang bagong master ng sect. May naisip na lugar si Feng Mang kung saan sila makakahanap ng mga spiritual pets. Ngunit pagkadating nila dito ay parang mas marami pang tao ang andito kesa sa mga spiritual pets. Pero may naisip pang lugar si Feng Mang at ito ay sa kuweba kung saan namamalagi ang isang lord. Ilang sandali lang ay may nakita silang Firetails Fox kaya pinaalerto ni Feng Mang sila Ling dahil may nagmamay-ari pala dito. Ito ay si Mochuan na nais silang paalisin para wala itong maging kaagaw. Ngunit may naisip namang paraan si Feng Mang para matakot sa kanila si Mochuan. Nagkunwari sila na may mga spiritual pets kaya napilitan na lang si Mochuan na umalis. Bigla silang may narinig na ingay kaya dali-dali silang kumilos para magtungo dito dahil ito na pala ang spiritual pet na hinahanap nila. Ito ay ang Rhino Horn Panda na nasa 7th phase ng mature stage na. Sinubukan itong labanan ni Mochuan ngunit naisahan lang siya nito. Alam ni Feng Mang kung gaano ito kadelikadong kalaban kaya pinagtago niya na lang sila Ling. Akala nila ay nalason sila pero kinukuha lang pala ang kanilang kulay para lumikha ng ilusyon. Nagpasya sila Feng Mang at Mochuan na magtulungan na para talunin ito. Gayunpaman ay hindi pa din nila ito magawang matalo dahil sa kakaibang teknik nito. Lagi silang nauuto dahil sa pabago-bago ng kulay ng Rhino Horn Panda. Pero madali lang itong makita ni Teddy dahil may color blindness siya. Para makatulong sa kanyang master ay pinatulog niya ang panda. Ang problema ay trinidor sila ni Mochuan na dali-daling itinakbo ang panda. Dinala niya ito sa East Sect para ipagpalit sa kanyang spiritual pet na ikinulong ng mga ito. Gawain pala ng sect ay mangolekta ng mga spiritual pets para ibenta sa merkado. Nang makaharap niya na ang pinuno na si Yoyang ay ibinalik na sa kanya ang Icetails Fox. Ngunit bago pa man niya ito mapakawalan sa kulungan ay bigla naman silang pinalibutan ng ibang mga miyembro ng East Sect. Sinubukan pa niyang makipaglaban sa mga ito ngunit di nagtagal ay ginamit na ni Yoyang ang spiritual pet nito para dakpin siya. Kinabukasan ng umaga habang nasa syudad sila Feng Mang ay nakita nila Ling ang wanted poster ni Feng Mang na ipinakalat nila Lien Su. Nagtungo sila sa bangko para i-withdraw ang kanilang pondo ngunit kinuha na pala itong lahat ni Feng Mang. Dahil dito ay sinabi niya na lang na may ipon pala siya at ito na lang ang gamitin nila. Dahil bigo sila na makadakip ng mga spiritual pets ay nagpasya sila na bumili na lang. Kagad namang nakapili ng kanika nilang spiritual pet sila Ling at Cheng. Habang naghahanap na sila ng spiritual pet para kay Yue ay nadaanan nila ang Rhino Horn Panda pati ang Firetail at Icetail Fox ni Mochuan.
Sinubukan nilang bawiin ang Rhino Horn Panda ngunit nakilala lang ng tindero na taga-East din ang kanilang uniforme na kinikilala ng talunan. Wala itong kaalam-alam na may ginagawa na pala si Cheng sa Rhino Horn Panda. Ipinakita sa kanya ni Cheng na nawawala na ang panda ngunit nagtago lang pala ito. Dahil wala pang spiritual pet si Yue ay sinubukan niya itong paamuhin. Matagumpay niya itong nagawa at pinakawalan na din nila ang dalawang spiritual pet ni Machwan. Napansin nila na parang humihingi ang mga ito ng tulong na iligtas ang kanilang master. Dahil dito ay muling naalala ni Ling ang naging atraso ng East Sect sa kanilang sect. Napagpasyahan ni Feng Mang na umuwi muna sila dahil mayroon siyang ipapakita kina Ling. Isa itong sulat mula umano kay Fan at mayroon itong gustong ipahukay sa kanila. Maliban sa kahon ay may isa ding sulat dito na isinulat ni Feng Mang. Ito ay para mabigyan ng lakas ng loob sila Ling na magpatuloy kung galing kay Fan ang sulat. Pagsapit ng gabi ay dito na nila inumpisahan ang kanilang pag-atake sa East Sect. Mabilis lang nilang natalo ang mga bantay kaya kaagad silang nakarating sa pinagkulungan kay Machwan. Matapos nilang mapakawalan si Machwan ay naghiwa-hiwalay sila para mabilis nilang matapos ang kanilang mga dapat na gawin. Sila Ling ang itinalaga ni Feng Mang na iligtas ang mga spiritual pets habang inaasikaso niya ang pinuno ng mga kalaban. Nagtungo siya sa main building at nagulat siya na isa pala itong treasure house. Ilang sandali lang ay narinig niya na ang boses ni Yoyang na inaalok siya na sumali sa East Sect. Pero kagad niya itong tinanggihan dahil andito siya para maghiganti. Dito niya na nakumpirma na may nagtraidor nga sa kanya matapos itong mabanggit ni Yoyang. Bigla siyang inatake ng spiritual pet nito at buti na lang ay nahila siya ng Vine Sprite. Kinuha niya ang mga nakadisplay para ibato at dito niya na nakita na ayaw pala ni Yoyang na masira ang mga ito. Dahil dito ay sinamantala niya ang pagkakataon na ito para mas lalong masira ang diskarte ni Yoyang. Ngunit hindi niya inaasahan na bigla siyang aatakihin ng spiritual pet nito. Pinilit niya na makalabas at saktong katatapos lang din nila Ling. Mabilis siyang pinagaling ng spiritual pet ni Ling at dumating na din dito si Yoyang. Nilabanan nito ni Machwan kaya tumulong na din sila Yue. Dahil dito ay nagpasya si Yoyang na gumamit na ng crystal bones. Lalo lang lumakas ang kanyang spiritual pet at hindi na nakapalag pa dito ang spiritual pet nila Yue. Plano ni Yoyang na iligpit na ang leader ng Lingxiao Pavilion ngunit hindi naman pumayag dito si Feng Mang. Hindi makapaniwala si Yoyang nang makita ang isang catfish at kahit si Ling ay nagulat din. Sinubukan pa ni Yoyang na makipagsabayan kay Feng Mang pero dahil sa tulong na din ng Vine Sprite ay matagumpay na nalaman ni Nian ang spiritual pet ni Yoyang. Ang problema ay hindi pa tuluyang nasisira ang core na pilit prinoprotektahan ni Yoyang. Hindi ito nagawang masira nila Feng Mang dahil nakakaatake pa ang spiritual pet ni Yoyang. Ngunit biglang dumating dito ang demi-human na tinulungan ni Feng Mang at matagumpay nitong nasira ang core. Sinubukan siyang atakihin ni Yoyang ngunit matindi pala ito sa pakikipaglaban. Pinasalamatan siya ni Feng Mang sa kanyang ginawa pero dahil nahihiya siya kay Feng Mang ay kaagad din siyang umalis. Bago sila umuwi ay tiningnan muna nila ang mga spiritual pets na iniligtas nila. Matapos nilang bigyan si Machwan ng parte nito ay may napansin na spiritual pet si Feng Mang. Nagustuhan niya ito kaya nagpasya siya na kunin na lang ito. Bigla siyang may naramdaman na kakaiba at dito na siya nawala ng malay. Nang magkamalay siya ay inisip niya kagad ang mga nangyari kagabi. Tinawag niya si Nian dahil gusto niyang tingnan ng space matapos itong mag-upgrade. Muli niyang inisip kung sino kaya ang nagtraidor sa kanya kaya dito niya na naalala na nakita pala ni Ling si Nian. Kagad niyang kinausap si Ling na nasa Ancestral Hall para pag-usapan si Nian. Bagamat may hinala na ito na siya si Fan ay pinilit niya pa din na magsinungaling. Bigla siyang tinanong kung siya ba ang nasa poster kaya sinabi niya na lang na totoo ito para hindi na ito maghinala pa. Makalipas ang ilang araw ay bumiyahe sila para sumali sa D-Class Assessment Competition. Pagkadating nila sa registration venue ay nagtaka si Ling na maraming plain sect ang sumali. Ayon sa regional receptionist na si Examiner Lee ay dahil umano ito sa mga resources na nakuha ng ibang sect sa Lingxiao Pavilion kaya mabilis silang lumakas dahilan para maging kwalipikado sila sa kompetisyon. Pero dahil limitado lang ang pwedeng sumali ay kailangan nilang magbawas. Gusto ng mga sekta na kinabang sa mga resources ng Lingxiao Pavilion na ang Lingxiao Pavilion na lang din ang ma-disqualified sa kompetisyon dahil mahina na din naman umano sila. Inalam ni Feng Mang kay Ling ang mga sekta nagnakaw ng kanilang mga resources para bigyan ng leksyon ang mga ito. Akala ng mga taga-Hamfo ay sisiw lang sa kanila na talunin ang Lingxiao Pavilion. Ngunit nasa likuran na pala nila ang Vine Sprite para unahan sila. Matapos mapuruhan ni Teddy ang kanilang leader ay humingi ito ng tulong ngunit binugbog na din pala nila Ling ang ibang sekta may atraso sa Lingxiao Pavilion. Binalaan sila nila Feng Mang na ibalik ang kanilang mga kinuha at kaagad naman silang nangako.
Dahil nabawasan na sila ng 4 na sect ay automatic na pasok na ang mga natitirang sect. Dito lang nila napansin na miyembro pala ng Bimo Study si Machwon. Pinasakay sila ni Examiner Lee sa mga catfunds para dalhin na sa isla kung saan gaganapin ang kompetisyon. Pagkadating nila dito ay nagulat ang examiner na si Wenqing na kasali din sa kompetisyon ng Lingxiao Pavilion. Tagahanga pala ito ng Lingxiao Pavilion at ni Fan dahil sa mabilis na pag-angat ng sect. Ilang sandali lang ay ipinasuot na sa kanila ang bracelet na gagamitin nila sa kompetisyon. Ito ang kokonekta sa consonants para malalaman din ng mga examiners ang kondisyon ng bawat kalahok kaya kailangan ay suot-suot nila ito palagi. Maliban dito ay matatanggal din sila sa kompetisyon kung mahulog sila sa dagat. Nang maging okay na ang lahat ay bumalik na sila Examiner Wenqing sa barko kung saan magmamatsyag ang lahat ng mga examiner pati ang naimbitahan nilang supervisor at ito ay si Tanshu. Naalala ni Wenqing ang bali-balita na may kinalaman ng mga bisect sa pagkamatay ni Fan na siya namang itinanggi kaagad ni Tanshu. Alam ni Tanshu na ito ang iniisip ng iba sa kadahilanang ang Lingxiao Pavilion ang isang bisect na kagaya nila sa kanilang prefecture. Maswerte siya na nakaduelo niya dati si Fan at masasabi niya na malaki talaga ang agwat ng lakas nito sa kanya. Ilang sandali lang ay formal nang inanunsyo ni Tanshu ang pagsisimula ng D-Class Assessment Competition. Dito lang nalaman nila Feng Mang na nasa ibabaw pala sila ng isang malaking pagong. Para sa first phase ng kompetisyon ay kailangan mangolekta ng mga kalahok ng mga Bimong score scores at kung umabot na sa 300 ang makolekta ay magsisimula naman kaagad ang second phase. May nakita naman kaagad na spore sila Feng Mang kaya kaagad itong inilagay ni Ling sa kanyang bracelet. Katapos ay dito na ipinaliwanag ni Feng Mang ang naisip niyang ideya para makuha nila ang top spot. Kailangan nilang maghiwa-hiwalay at babalik sila sa kinatatayuan nila kung matapos na ang first phase. Nakaisip ng magandang paraan ng Tianyan sect ngunit kaagad silang napigilan ni Sheng ng Beacon Society na isa sa branch ng East sect. Dahil wala na silang mga bracelet ay naging dahilan ito para matanggal sila kaagad sa kompetisyon. At dahil sa pagkakatanggal ng Tianyan sect ay 23 grupo na lang ang natitira. Habang naghahanap si Feng Mang ng mga spores ay napalapit siya sa kinaroroonan ng mga miyembro ng Hongluan Building na siyang sect ni Zhu. Nakilala ni Teddy ang babaeng miyembro na si Ro kaya kaagad siyang lumapit dito dahilan para malaman tuloy nito na nasa malapit lang siya. Nang makakuha si Ling ng isa pang spore ay biglang may lumapit sa kanya ng mga taga-ibang sect. Biglang may dumating dito na isa pang kalahok at ito pala ay si Duan na miyembro na ng Rakshas sect. Nagpalabas ng spiritual pet ang dalawang lalaki ngunit kaagad lang itong iniligpit ni Jaime. Buhay pa pala si Jaime pero napansin naman kaagad ni Ling ang pagbabago dito. Muling umatake ang dalawang lalaki ngunit mas brutal lang ang sinapit ng mga spiritual pet sa lakas at bilis ni Jaime. Katapos ay inatake naman ni Jaime ang isa sa trainer kaya napilitan sila na sumuko. Nabanggit ni Duan na isang malakas ang nasalihan niyang sect kaya naisip kaagad ni Ling na ang sect na sinalihan ni Duan ang may kagagawan bakit parang nag-iba si Jaime. Nais sana ni Duan na pasalihin din si Ling sa Rakshas sect pero ang gusto naman ni Ling ay pabalikan si Duan sa Lingxiao Pavilion dahil siguradong makakabangon sila ulit sa tulong ni Feng Mang. Dito na nagalit si Duan dahil isa lang umanong tagalabas si Feng Mang. Kahit anong pagpupumilit ni Ling ay bigo pa din siya na mapabalik sa Lingxiao Pavilion si Duan. Nagbanta pa ito na kung magkita umano sila ni Feng Mang ay makakatikim lang si Feng Mang sa kanya. Matapos namang makuha nila Cheng ang isang spore ay bigla na lang may lumapit na kalahok para hingin ang spore sa kanila. Nagngangalan itong Nitian na siya umanong master ng World Shaking Super Invincible Temple. Pero kagad na inilagay ni Cheng sa kanyang bracelet ang spore kaya nagalit sa kanya si Nitian. Nagpalabas ito ng spiritual pet nito na si Scale na isa palang Emperor grade. Alam ni Cheng na isa itong spiritual pet company kaya muli niyang naalala ang masalimuot niyang nakaraan. Matapos malaman nila Lienzo na may nagpalabas ng Emperor grade ay inakala kaagad ni Lienzo na wala ng pag-asa ang iba. Ngunit ayon kay Tanshu na hindi pa din ito mangyayari kung hindi pa sapat ang taglay na kapangyarihan ng trainer. At tama nga ang mga sinabi ni Tanshu dahil palpak kaagad ang unang atake ni Scale. Sinamantala nila Cheng ang pagkakataon na ito na makipaglaban hanggang sa mapuruhan nila Nitian ang ulo ng pagong dahilan para magising ito. Nang matatamaan na nila Cheng si Nitian ay kaagad na humingi si Nitian ng 5 puntos sa storage energy ni Scale. Dahil dito ay mas lalo lang itong lumakas pero gayon pa man ay hindi naman kaagad sumuko sila Cheng. Kaya sa inis ni Nitian ay humingi pa siya ng dagdag na 10 puntos at dito na nakatikim ang spiritual pet ni Cheng. Sunod na inatake ni Nitian si Cheng pero kaagad siyang pinigilan ng kanyang ama. Habang pinagmamasdan ni Cheng sila Nitian at ang ama nito ay hindi niya maiwasan na mainggit kay Nitian.
Nang palis na ang mga ito ay nangako siya kay Nitian na balang araw ay tatalunin din niya ito. May nakaharap namang tatlong babae si Panda kaya nag-alinlangan si Yue na magpakita dahil baka hindi niya kayanin ng mga ito. Napansin niya na hindi pa inilalagay ng mga ito ang mga spore sa kanilang mga bracelet na siyang ipinagtaka niya. Sinubukan ng mga ito na makipaglaban kay Panda ngunit kaagad lang tinalo ni Panda ang kanilang mga spiritual pet. Dito na nagpakita si Yue para hingi ng mga spores pero nakiusap lang ang mga babae na gagawin na lang umano nila ang lahat basta wag lang kukunin sa kanila ang mga spores. Dito na nalaman ni Yue na hawak pala ng taga-ibang sect ang isang kasama ng mga babae na si Yanmei. Ikwinento ng mga ito ang mga nangyari at dahil naaawa si Yue sa mga ito ay nagboluntaryo siya na tumulong na iligtas si Yanmei. Hinarap ng mga babae ang kalaban para magsilbing distraction at katapos ay dito naaatake si Panda. Nagawa ni Panda na makuha ang spiritual pet ng kalaban at iniligpit niya na din ito. Ang problema ay may inilagay palang spine-breaking worm ang kalaban sa leeg ni Yanmei. Lumapit ito kay Yue para papiliin sila Yue kung ililigpit ba nito si Yanmei o magpapalagay din sila ng spine-breaking worm. Dahil dito ay naalala tuloy ni Yanmei ang isang pangyayari sa kanyang buhay na pinapapili din siya. Hindi niya ito kinaya dahilan para bumalik ang totoo niyang katauhan. Sa sobrang lakas niya na ay hindi na nakapalagpas sa kanya ang kalaban. Matagumpay nilang nailigtas si Yanmei ngunit ilang sandali lang ay bigla na lang nawala ng malay si Yue. Nang magkamalay siya ay hindi siya makapaniwala na siya ang tumalo sa kalaban dahil wala siyang matandaan. Napapatanong pa din siya sa kanyang sarili kung sino ba talaga siya dahil wala siyang gaanong maalala sa kanyang nakaraan. Bago siya umalis ay tinanong siya ng mga babae kung ano ang pangalan ng kanilang sect. Katapos ay ibinigay na ng mga ito sa kanya ang mga spores dahil aatras na umano sila sa kompetisyon. Kung matapos na umano ang kompetisyon ay nais din nilang sumali sa Lingxiao Pavilion. Makalipas ang 4 na oras nang magsimula ang kompetisyon ay nangunguna sa listahan ng Beacon Society na may 42 points. Habang ang Lingxiao Pavilion naman ay nasa pang-7 pwesto na may 16 points. Ipinaalam din sa governor ang nangyari sa lahat ng miyembro ng Tianyan Sect. Dahil sapat na ang nakolektang mga spores ay opisyal nang sinimulan ng second phase ng kompetisyon. Naiinis naman si Feng Mang kay Ro dahil sunod ng sunod ito sa kanya. Katwiran ni Ro ay gusto lang niyang makasama saglit si Teddy dahil matagal niya itong hindi nakita. Dito na sinamantala ni Feng Mang ang pagkakataon para tanungin si Ro kung anong klaseng tao ba talaga siya sa paningin nito. Dahil dito ay nalaman niya ang tungkol sa kakaibang sakit umano niya. Gusto niya sanang humingi pa ng detalye tungkol dito ngunit bigla namang dumating dito sila Mochuan. Ilang sandali lang ay may dumating din dito na kaagad namang ikinabahala ni Mochuan. Ito pala ay si Nieshing ng Beacon Society at dahil alam ni Mochuan kung gaano ito kalakas ay kinausap niya kaagad ito para walang mangyaring labanan. Aalis na sana sila Mochuan dito nang biglang i-anunsyo ang pagbabago sa rules ng kompetisyon. Makukuha umano nila ang puntos ng bracelet na makukuha nila sa iba kaya nagkaroon tuloy ng rason si Nieshing para labanan sila. Mabilis na hinila ni Mochuan sila Feng Mang kaya nagtaka ang kanyang mga kasamahan. Dahil dito ay sila na lang ang inatake ni Nieshing ngunit hindi pala sila mga trainer kaya wala silang mga spiritual pet. Ipinaliwanag din ito ni Mochuan kina Feng Mang at umaasa siya na sasuko kagad ang kanyang mga kasamahan para hindi na sila mapahamak pa. Hindi naman maintindihan ni Lienzo kung bakit biglang nagbago ang patakaran ng kompetisyon. Pero base naman sa pagkakaintindi ni Tansho ay layunin ng bagong patakaran na maiwasan na magpatayan ng mga kalahok. Ilang minuto lang matapos i-anunsyo ang bagong patakaran ay maraming sect kagad ang natanggal sa kompetisyon. Minabuti ni Feng Mang na bumalik na dahil ito ang napagkasundoan nilang 4. Kagad na napansin ni Yue si Ro kaya ipinakilala ito ni Feng Mang. Ngunit nagpakilala ito bilang nobyo umano ni Feng Mang. Habang inaanunsyo na ang scores ng bawat sect ay dumating na din dito si Ling. Halata sa kanyang mukha ang lungkot habang ipinapaalam niya sa iba ang pagkikita nila ni Duan. Nang mabanggit niya ang napansin niya kay Jaime ay muling naalala ni Feng Mang ang sinapit din ng dati niyang spiritual pet. Nais niya sana napuntahan si Duan ngunit naalala niya na dapat ay makuha muna nila ang unang pwesto sa kompetisyon. Nagplano sila sa magiging stratehiya nila para sa second phase nang walang masasaktan ng malubha. Una nilang biniktima ang Yuto Sect na may natitira pang 2 miyembro at 9 na puntos. Ginamit nila ang kapangyarihan ng Panda nang sa gayon ay mauto nila ang mga ito. Mabilis lang nilang tinalo ang mga ito kaya nakuha nila ang 2 bracelet. Ngunit hindi nila namalaya na may kalaban na pala sa likod ni Ru. Ito ay mga miyembro ng Baneful Ghost Sect kung saan din nabibilang ang nakalaban ni Yue kanina.
Para mailigtas si Roy na pagpasyahan nila Ling at Feng Mang na ibigay na lang sa mga ito ang mga bracelet na nakuha nila. Matapos maibigay ni Feng Mang ang mga bracelet ay hindi muna nila pinakawalan si Ro para masigurado umano ang kanilang kaligtasan. Ngunit may pinaplano pala si Ro kaya nang makalayo-layo sila ay dito na narinig nila Feng Mang ang anunsyo na tanggal na sa kompetisyon ang buong Hongluan Building. Ikinagalit ito ni Feng Mang pero inanunsyo din ang pagkakatanggal ng Baneful Gusek. Kagad na sinundan ni Feng Mang sila Ro at nakita niya ito na ligtas. Ginamit pala nito ang kanyang spiritual pet na si Foxy para akitin ang kalaban. Matapos niya itong makontrol ay umatras naman siya sa kompetisyon. Dito niya na ito pinaatake sa kanya para naman automatic na matanggal ang buong Baneful Gusek sa kompetisyon. Ibinigay niya ang mga bracelet kay Feng Mang kabilang na ang sa kanya kaya nagkaroon ng maraming points ang Ling Xiao Pavilion. Matapos sunduin sila Ro ay pinagsama-sama na nila Feng Mang ang mga bracelet na nakuha nila. Para naman sa parte ni Mo Chuan ay humingi na lang ito ng 5 puntos. Napansin ni Lienzo ang biglaang pagtaas ng puntos ng Ling Xiao Pavilion at ang inulit nilang bilangin ng mga puntos ay pumangalawa na ang Ling Xiao Pavilion na siya namang ikinatuwa ni Tanshu. Hawak ni Jun Yanzi ang bracelet na may pinakamaraming puntos at ito pala ay si Feng Mang. Nabanggit umano ni Examiner Lee kung gaano ito kalakas dahilan para masabik si Lienzo na makilala ito. Makalipas ang kalahating oras ay inanunsyo na ang pagtatapos ng second phase ng kompetisyon. Napanatili ng Beacon Society ang unang pwesto at gayon din ang Ling Xiao Pavilion sa pangalawang pwesto. Dahil pumangatlo lang sila duan ay mas lalo lang itong nanggigil na talunin ng Ling Xiao Pavilion. Para sa third phase ng kompetisyon ay dahan-dahan nalulubog ang isla kaya mas lalo lang mapapalapit sa mga kalahok ang tubig dagat. Para hindi sila mahulog ay kailangan nilang pamwesto sa pinakatuktok ng isla. Alam ni Feng Mang na maglalaban-laban na ang mga kalahok kaya pinalabas niya na ang kanilang mga spiritual pets. Kagad nilang nakainkwentro ang Rakshas Street nila Duan. Inatake ng isa sa miyembro nila si Feng Mang kaya dali-daling inihagis ni Feng Mang ang kanyang bracelet para hindi ito mabasa. Nang makita niya ang spiritual pet ng kalaban ay ikinatuwa niya ito dahil posibleng maabot na ni Nian ang highest phase ng soul building stage kung malamon niya ito. Sinubukan nila Ling na makiusap kay Duan na pakawalan si Feng Mang ngunit nagalit lang si Duan sa kanila. Dito na natanggap ni Ling na kailangan na nga talaga nilang labanan si Duan. Habang abala sila sa pagpapalitan ng atake ay bigla namang lumapit kay Yue ang isa sa miyembro ng Rakshas sect. Katulad sa kanya ay isa din palang panda ang spiritual pet nito. Sinamantala naman ni Mo Chuan ang pagkakataon na tumakas dahil nasa kanya na ang bracelet ni Feng Mang. Ngunit bigla siyang sinalubong ng leader ng Wango Gate para kunin din ang kanyang bracelet. Wala itong kaalam-alam na nasa likuran niya na pala ang spiritual pet ng isa sa miyembro ng Rakshas sect. Nalaman niya na lang ito nang nilamon na ang kanyang spiritual pet kaya sumama na lang din siya kay Mo Chuan sa pagtakbo. Bago pa malamon si Feng Mang ay nagawa siyang mapakawalan ni Nian. Katapos ay nilabanan na ni Nian ang spiritual pet ng kalaban at nang magbuhol-buhol na ang mga galamay nito ay dito niya na ito hinigop. Pagkaahon ni Feng Mang ay sinubukan pa ng kalaban na sumugod sa kanya ngunit nasa likuran na pala nito sila Teddy. Kagad niyang hinanap si Mo Chuan bago pa siya ma-disqualified sa kompetisyon. Tuwang-tuwa si Mo Chuan sa pag-aakala na tutulungan sila ni Feng Mang ngunit iiwan din pala sila kaagad nito. Dumaan muna si Feng Mang sa kinaroroonan nila Yue dahil kailangan niya ang kapangyarihan ni Panda para kulayan si Nian. Katapos ay dumiretso siya kaagad sa kinaroroonan nila Ling. Inatasan niya si Cheng na tulungan muna si Mo Chuan at siya na ang bahala kay Duan. Pagkadating ni Cheng sa kinaroroonan nila Mo Chuan ay pinunterian niya kaagad ang kalaban na nagtatago lang sa puno. Hindi naman nakinaya pa ng taga Wango sect ang takot kaya nagpa siya na lang ito na sumuko na sa kompetisyon. Pero dahil sa biglaang pag-atake ng kalaban ay nabitawan ni Cheng ang bracelet. Pinagtulungan nila ni Mo Chuan ang kalaban hanggang sa may maisip silang atake. Akala nila yung apoy na ang kahinaan ng Tyrannosaur ngunit may special technique pa pala itong tinatago. Dahil dito ay bigla na lang nanginig sa takot ang mga spiritual pet nila Cheng at Mo Chuan. Kahit sinusubukan nilang pabalikan ng mga ito ay hindi nila ito mapasunod. Nang aatakihin na sana sila ng Tyrannosaur ay bigla namang dumating dito si Nitian para atakihin ng Tyrannosaur. Akala ni Cheng ay tinutulungan sila ni Nitian ngunit ang bracelet pala ang sadya nito. Patuloy pa din sa pakikipaglaban sila Yue dahil nahihirapan si Panda sa spiritual pet ng kalaban. Alam ni Yue na kulang sila sa teamwork ni Panda kaya hindi sila magkaroon ng maayos na estratehiya. Muli niyang naalala ang mga payo sa kanya ni Feng Mang at ni Fan. Dito na siya nagkaroon ng lakas ng loob na subukang kontrolin si Panda.
Dahil naaalala pa din ni Panda ang ginawa niya sa naging kalaban nila dati ay napilitan na lang ito na sumunod sa kanya. Nang magpatuloy ang kanilang labanan ay naging maayos na ang pakikipaglaban ni Panda. Dahil sa mga teknik na pinapagawa ni Yue kay Panda ay nagawa nilang maisahan ang kalaban. Nagulat na lang ito kung bakit siya ang pinunterya ng kanyang spiritual pet. Parang namamalikmata naman si Duan matapos niyang makita ang spiritual pet ni Feng Mang. Minabuti ni Feng Mang na paalisin muna si Ling para hindi ito madamay sa labanan nila ni Duan. Naunang umatake si Duan ngunit napigilan lang ito ng water bag ni Feng Mang. Dahil dito ay naalala tuloy ni Duan ang mga araw nung parati silang nagwedwelo ni Fan. Halos lahat ng mga ginagawang atake ni Feng Mang ay mga atake din ni Fan kaya hindi na maiwasan ni Duan na magtaka. Akala niya ay magagawa ulit ni Jaime ang nagawa niya dati ngunit hindi ito ang nangyari. Sinubukan pa siyang pakiusapan ni Feng Mang na pakawala na si Jaime na siya namang mas ikinagalit lang niya. Dahil dito ay napilitan na si Feng Mang na patulugin na lang siya. Nang magkamalay siya ay kaagad siyang tinanong ni Feng Mang kung may kinalaman siya sa nangyari kay Fan. Pareha sila ni Ling na nagulat sa tanong ni Feng Mang at kaagad niya naman itong itinanggi. Paliwanag ni Feng Mang ay dahil ito sa pagiging parang zombie na ni Jaime na siyang nangyari din sa spiritual pet ni Fan. Muli niyang tinanong si Duan at dito na napatawa ng malakas si Duan. Itinanggi muli ni Duan ang hinala ni Feng Mang pero ikwinento niya kung bakit muling nabuhay si Jaime. Sa pagbabakasakali na baka may paraan pa para mabuhay muli si Jaime ay kung saan-saan siya humingi ng tulong. Hanggang sa napunta siya sa Rakshas Sect matapos may magsabi sa kanya na may paraan sila para buhayin muli ang mga namatay ng pets. Pero kailangan niya umano munang sumali sa Rakshas Sect kaya napilitan siya na sumali. Bagamat hindi niya nakita ang proseso ay nalaman niya mula sa isa sa miyembro ng sect na isang magic pill ang ginamit kay Jaime. Hindi niya masasabi na kapareho ito sa sinapit ng spiritual pet ni Fan dahil ni minsan ay hindi pa niya nakita na ang buhay naman na spiritual pet ang naging zombie. Tanggap niya na tama si Feng Mang at nabulag lang siya sa pagkasawi ni Jaime. Dito na siya pinakawalan ni Feng Mang at naisana ni Feng Mang na kung matapos ang kompetisyon ay magtulungan sila na imbestigahan ng Rakshas Sect. Bigla namang dumating dito ang isa sa miyembro ng Beacon Society na si Mizzy at kaagad silang inatake. Nagpasya si Ling na tulungan si Feng Mang kaya pakiramdam ni Duan ay parang hindi na siya kailangan pa nila Ling at ng Ling Xiao Pavilion. Lumapit sa kanya si Jaime at matapos niyang humingi ng tawad dito ay humingi din siya dito ng pabor na magsama sila muli na lumaban sa kahuli-hulihang pagkakataon. Nagawa ni Mizzy na mapabagsak si Nian kaya si Ling muna ang nakipaglaban dito. Bagamat napuruhan ito ni Ling ay nagawa pa din ito na isama siya sa pagbagsak. Nagpalabas ito ng likido dahil plano pala nito na sunugin ng buhay si Ling. Buti na lang ay dumating dito si Jaime kaya natanggal nito ang apoy sa damit ni Ling. Dahil nanghihina na si Ling ay binuhat na lang ito ni Duan. Umalis sila dito habang si Jaime ay nagpaiwan lang kaya dito na nalaman ni Ling kung ano ang pinaplano ni Duan. Wala na silang nagawa pa kundi umiyak na lang habang papalayo kay Jaime. Habang naghihintay ng sundo ang leader ng Wangu Sect ay bigla siyang inatake ni Nieshing. Andito na din ang iba pang miyembro ng Beacon Society kaya lahat ng kalahok ay nagtipon-tipon na. Muling hinarap ni Feng Mang si Mizzy at sila Cheng at Machua naman ang humarap kay Nieshing. Nilabanan naman ni Yue si Sheng ngunit kaagad ding nabigyan ng pinsala ni Sheng sila Panda at kahit si Yue. Alam ng ama ni Nitian na malakas si Nieshing kaya sinabihan niya si Nitian na umalis na lang sila sa lugar. Ngunit gusto ni Nitian na labanan si Nieshing dahil sa tingin niya ay makakaya ni Scale si Nieshing. Pero nilinaw sa kanya ng kanyang ama na malayo pa ang agwat ni Scale kay Nieshing dahil kahit isang Emperor grade si Scale ay nasa mature stage pa lang ito. Dahil dito ay naisip niya na gagamit na lang siya ng Forbidden Skill. Gusto niyang tulungan si Cheng kaya pumayag na lang ang kanyang ama sa desisyon niya. Kaya nang ililigpit na sana ni Nieshing si Cheng ay bigla itong inatake ni Scale. Ngunit alam ni Nieshing na nasa mature stage pa lang si Scale kaya madali lang niya itong napabagsak. Dito na muling humiram si Nitian kay Scale ng 10 puntos sa storage energy nito. Kaya pala naging forbidden skill ito ay dahil para siyang umuutang ng kapangyarihan at kailangan niya itong bayaran. Hindi makapalag si Nieshing dahil sa sobrang lakas niya ngunit mabilis lang maubos ang enerhiya na hiniram niya. Muli siyang humiram ng 10 puntos pero hindi pa din ito naging sapat kaya 30 puntos na ang kanyang hiniram. Gamit ang matinding kapangyarihan niya ng taglay ay hindi niya nahinayaan pa na makabawi si Nieshing sa kanya. Dahil naman sa tindi ng mga pinsala nila Yue ay minabuti nila na magtago muna. Ngunit di rin nagtagal ay natuntun din sila kaagad ni Sheng. Matapos makita ni Yue ang kalagayan ni Panda ay dito niya na napa-activate ang Lord Resonance.
Dahil dito ay nagkaroon ng matinding kapangyarihan si Panda kaya hindi na umubra pa sa kanya sila Sheng. Habang patuloy pa din ang labanan nila Feng Mang at Mizzy ay ginamit na din ni Feng Mang ang Steel Ball. Dahil sa tulong ng Vine Sprite ay hindi na nagawang maiwasan ni Mizzy ang kanyang atake. Sakto namang kakalabas pa lang ng kagubatan sila Ling at Duan. Ibinigay ni Duan kay Feng Mang ang kanyang bracelet dahil aalis na umano siya sa Rakshas Sect. Dahil sa pagkatalo ng tatlong miyembro ng Beacon Society ay nagalit dito ang kanilang leader na si Chief Kwai. Kinuha niya ang mga spiritual pet ng mga ito para ilagay sa kanyang katawan. Kagad siyang umatake at ang punterya pala niya ang mismong pagong. Dahil dito ay mas lalo lang itong lumubog dahilan para mahulog sa dagat ang karamihan sa mga kalahok. Mabilis na ipinag-utos ng governor sa mga examiner ang pagsagip sa mga kalahok. Maraming sektang natanggal kaya inakala kaagad ni Chief Kwai na ang Beacon Society na ang panalo. Ngunit hindi pa pala tanggal ang Lingxiao Pavilion dahil nagawa pa ni Feng Mang na makaahon. Bago harapin nila Feng Mang si Chief Kwai ay gumamit muna siya ng ascending materials para marating na ninian ang concert stage. Kaya pagkaharap nila kay Chief Kwai ay nag-transform na si Nian bilang isang whale. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at inumpisahan nila kagad ang laban. Matitindi at mabibilis na atake kagad ang kanilang binitawan. Bagamat may pagkakataon na nadadaplisan sila Feng Mang ay nagawa naman nilang mapuruhan si Chief Kwai. Ngunit muli lang itong umatake at sa sobrang bilis nito ay hindi na nila ito nagawang iwasan. Dito na nagpasya si Feng Mang na gamitin ang Lord Resonance. Nagpalitan muli sila ng atake hanggang sa pinatulong na din ni Feng Mang sila Vine Sprite at Teddy. Muling nagsanib sila Feng Mang at Nian at dahil sa sobrang bilis nila ay nahirapan na si Chief Kwai na makipagsabayan. Pero hindi ito kagad sumuko at muling nakipagpalitan ng atake kina Feng Mang. Gamit si Teddy at Steel Ball ay matagumpay na napuruhan ni Feng Mang si Chief Kwai. Sa sobrang lakas ng atake na iyon ay hindi na nagawa ni Chief Kwai na makabangon. Matapos makita nila Lienzo ang puntos nila Feng Mang ay tuwang-tuwa sila pareho ni Tanshu. Papabalikin na sana ni Feng Mang si Nian bago pa ito makita ng mga examiners ngunit bigla na lang inatake si Chief Kwai ng kanyang mga spiritual pet. Napuruhan nito si Nian kaya hindi na ito naiwasan ni Feng Mang. Dito na biglang nagising ang halimaw sa loob ng katawan ni Feng Mang. Naisip niya na gamitin ito para talunin ang kalaban ngunit bigla itong nawala. Buti na lang ay biglang dumating dito si Tanshu para tulungan siya. Sumama din pala dito si Lienzo kaya ito ang pinaasikaso ni Tanshu kay Feng Mang. Biglang kinausap si Feng Mang ng nilalang na nasa loob ng kanyang katawan. Dito niya na nalaman na ito pala ang pumatay sa totoong Feng Mang dahil mas pinili ng totoong Feng Mang na mamatay kaysa kontrolin nito. Nagulat naman si Lienzo matapos niyang malaman na iisa lang pala sila Feng Mang at Jun Yanzi. Sinubukan pa niya na pigilan si Feng Mang gamit ang bago niyang spiritual pet ngunit hindi ito umubra. Dahil abala pa si Tanshu sa kalaban ay nagawa siyang mahawakan ni Feng Mang. Ilang sandali lang ay nagawa na ni Tanshu na matalo ang kalaban at nagulat na lang siya nang makita sila Feng Mang at Lienzo. Kagad niyang sinipa si Feng Mang at dito na din nabalik sa katinoan si Feng Mang. Nang aahon na sana siya ay bigla siyang hinila ng spiritual pet ni Tanshu. Dito na nalaman ni Tanshu na siya ang Feng Mang na tinutukoy ni Lienzo na siya ding kumuha ng kanyang catfish. Makalipas ang ilang minuto ay inanunsyo na ang pangalan ng Lingxiao Pavilion bilang panalo sa D-Class Assessment Competition. Habang nagdidiwang sila Ling ay lumapit sa kanila si Examiner Lee dahil dinala umano si Feng Mang sa Bai Mansion dahil sa mga kasalanan nito. Pagkadating nila Feng Mang sa Bai Mansion ay naikwento sa kanya ni Tanshu ang mga panahon nung naglalaro pa umano sila ni Fan. Dahil sa pagiging kalmado ni Fan kahit marami ang nang mamaliit dito ay ito ang naging rason bakit humahanga siya dito. Tinanong niya si Feng Mang kung kaya ba ni Feng Mang na magawa rin ang mga nagawa ni Fan para sa Lingxiao Pavilion. Dito na muling pumasok sa isipan ni Feng Mang ang mga masalimuot niya ng mga nakaraan. Pero dahil iniisip niya na hindi lang siya nag-iisa ay handa siya muli na tuparin ang kanilang pangarap na gawing pinakamalakas na sect ang Lingxiao Pavilion. Dito na nagtatapos ang huling episode ng The All-Devouring Whale Homecoming Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina